Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 1. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang kahulugan ng mga salitang magkasing kahulugan. Pangalawa, na ibibigay ang sanhi at bunga mula sa kwentong bayan. Pangatlo, nakabubuo ng maikling talata gamit ang payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa mga pangyayari sa teksto. At pang-apat, nababasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Mga bata, tingnan ang mga sumusunod na larawan. Sabihin kung ano ang maaaring mangyari batay sa ipinapakita nito. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Una, madali mo bang nahulaan ang maaaring mangyari batay sa mga ipinakitang larawan? Pangalawa, paano mo nahulaan kung ano ang naging bunga ng pangyayaring inilalahad ng larawan? Nakaranas ka na bang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Nasubukan mo na bang makasakit ng damdamin ng iba? Ngayon ay magkaroon ng pagbabahagian sa klase. Halimbawa, napagalitan ako ng aking nanay dahil sa labis na paggamit ng cellphone. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod na pangungusap at ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Una, ginaw na ginaw si Carla pagkatapos mabasa ng malakas na ulan sa daan. Pangalawa, ugaling mag-impok ng pera ni Andoy dahil gusto niyang bumili ng bagong cellphone. Pangatlo, hindi inaasahan ni Joanna ang pagbuhos ng malakas na ulan kaya siya ay nabasa. Pang-apat, magkasalong kumain ang nanay at tatay ni Arman. At pang-lima, mahalaga ang bawat butil ng bigas kaya iwasan natin na mag-aksaya ng kanin. Ngayon ay magbasa tayo ng isang kwento. Ngunit bago natin ito basahin, ano ang mga pamantayan sa pagbasa ng malakas? Ating basahin ang kwento tungkol sa silanggam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan.
Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok tok tok, nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali ay magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon, ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Ngayon mga bata, sino ang magkaibigan sa kwento? Habang maganda ang panahon, ano ang nais na gawin ni Langgam at ni Tipaklong? Bakit nag-iimbak ng pagkain si Langgam? Pang-apat, paano tinulungan ni Langgam si Tipaklong nang sumapit ang tag-ulan? Pang-lima, kung ikaw si Langgam, tutulungan mo rin ba si Tipaklong? Pang-anim, sa palagay mo, ano kaya ang maaaring mangyari kay Tipaklong kung hindi siya tinulungan ni Langgam? Pang-pito, mabuti ba ang ginawang paghahanda ni Langgam? Bakit? At pang-walo, ano sa palagay mo ang gagawin ni Tipaklong sa panahon ng tag-araw matapos ang kanyang naging karanasan? Ngayon mga bata, suriin ang diagram. Alin ang sanhi sa dalawang pangungusap? Ang sagot, hindi nag-iimpok ng pagkain si Tipaklong. Bakit? Dahil ito ang nagsasaad ng dahilan ng pangyayari. Alin sa sumusunod ang bunga? Ito ay nagutom si Tipaklong. Bakit? Dahil ito ang kinalabasan ng unang pangyayari. Ngayon mga bata, suriing muli ang diagram. Alin ang sanhi mula sa dalawang pangungusap at bakit? Alin naman ang bunga sa dalawang pangungusap? Bakit? Ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Ito ay kadalasang ginagamit ang salitang dahil sa paglalahad ng sanhi. Ang bunga naman ay kinalabasan ito ng isang pangyayari. Kadalasan, pinapangunahan ito ng salitang kaya. Matapos na maging mahusay sa pagtukoy ng sanhi at bunga, sumulat ng maikling talata na naglalahad ng saloobin o opinyon kaugnay sa pagiging maagap bilang paghahanda sa panahon ng kagipitan. Ang bawat gawain ay may kaakibat na sanhi at bunga. Ngayon naman ay punan ang diagram ng sanhi at bunga batay sa mga pangyayari sa pangungusap. Narito ang ikalawang gawain. Tingnan ang mga larawan at ibigay ang mga sanhi o bunga na ipinapahiwatig nito.
Narito naman ang isang interaktibong gawain na may kaugnayan sa aktwal na buhay. Mga bata, kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Pagtukoy ng sanhi at bunga. Isulat sa patlang ang titik S kung ang may salungguhit ay tumutukoy sa sanhi at B kung ito ay tumutukoy sa bunga. Ngayon naman ay salungguhitan ang sanhi at bunga batay sa nakasaad sa patlang bago ang bilang. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!